Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, vlogger, broadcaster from Albay, Legazpi City, Bicol Region. 11 days na lang po mga kababayan, before election. Huwag kalimutan po, i-number 1 ninyo sa balota, Ben Abalos. Iboboto ko sa Benhar. Dahil solid maglinis ng gulo. Higit 57,000 drug operations, nagpas 74,000 ang persons arrested. One of the highest ever na huling illegal drugs worth 33.8 billion pesos for the first 2 years ng pagiging DILG Secretary ang nagawa niya. Yan ang solid leadership. Solid kung katrabaho sa Senado para solid na kinabukasan lahat ng Pilipino. Para sa inyo, solid! Abalos, numero 1 sa balota, solid sa Senado. Para niya Mr. Maravillas, iba yung location mo, outside location ka. Nandito po ako sa roof deck ng aming Colossal Fitness Gym. Di ba? Ayan ang aming Colossal Fitness Gym. Pag umaga dito, mga kababayan, napakaganda ng view ng Mayon Volcano. Ay mga tao na rin sa baba. Ito yung office namin. Si Kuya nandun, no? Di ba? Dito muna ako, mga kababayan. Walang internet kasi doon sa bahay namin. Kaya dito muna ako sa aming Colossal Fitness Gym. Ito yung roof deck po. Napakaganda ng view ng Mayon Volcano po. At yung mga leaders ng Albay, Legazpi City, most of them supporting Benhor Abalos. Kasi dati siyang DILG Secretary, siyempre, malaki yung kanyang naitulong para sa mga local government units. And in fact, hindi lang mga mayors, governors, congressmen ang sumusuporta sa kanya. Pati yung yung liga ng mga barangay sa buong Pilipinas. Di ba? Kaya si Benhor po, pumasok na po siya sa Magic 12 sa latest survey ng Tangere. O ngayon, pag-usapan na natin yung mga importanteng issue. Kasi kahapon, di ba, si Sara Duterte, the other day, nagsabi siya na nasa lista daw siya, mga kababayan, ng mga susunod na isi-serve ng warrant of arrest mula sa ICC, International Criminal Court. Sabi ni Sara, nasa hulian niya ako sa lista pero based sa kanyang information, mga kababayan, sabi yan ni Sara, uunahin daw siya. Imbes na number 1 si Bongo after na mahuli yung dating Pangulong Digong. Si Bato pala, si Bongo, yun ang mga priority dapat. Pero nasa huli daw siya ng lista, may mga information na uunahin siya. Ganon din mga kababayan yung sinasabi ni Amy Marcos. Parehas yung kwento nila, yung narrative. Diyan niya Mr. Maravillas ang tingin mo. Tingin ko po, propaganda lang. Although sabi nga natin, based sa report, matagal na ng Vera Files, talagang kasama po si Sara Duterte. Kasi yung investigasyon po ng ICC ginawa, yung mga extrajudicial killings na nangyari, hindi lang yung panahon na presidente yung kanyang tatay, kundi yung panahon na mayor pa sila ng Davao, si Digong, pati si Sara Duterte. Yan ang rason kung bakit kasama yung pangalan ni Sara Duterte. Pero yung balita na ang sabi, nakalabas na mga kababayan yung warrant of arrest, nag-react na po yung Palasyo Malacanang. Ito po, iparinig ko sa inyo yung sabi ni Jose Castro ng Presidential Communications Office. Yan po. Very hypothetical. So wala po kaming masasabi Ulitin natin. So wala po kaming masasabi patungkol po dyan. At we are not dealing directly with the ICC. Kung meron pong katanungan patungkol po dyan, mas maganda po kung makikipag-usap sila sa ICC. Wala po tayong anumang impormasyon mula sa ICC. So wala pong information ng government kung kasama sina BP Sara, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, yung mga dating ilang police officials, nakasama po sila doon sa kaso against FPRRD. Kung saan po nakuha ng Vice Presidente ang kanilang impormasyon, mas mabuti po sana kung sa kanila kukunin. Dahil sa panahon po ngayon, wala po kami masasabi patungkol po dyan. So yan po ang payag ni Jose Castro. Yan Mr. Maravillas, ang tingin mo, anong analysis mo dyan? Sabi ko nga mga kababayan,
kung halimbawa pa totoo yung sinasabi ni Sara Duterte na isusunod na siya kasi may warrant of arrest na laban sa kanila. Alangan naman po na sabihin nyo na kumpirmahin ng Palasyo Malacanang. O di ba? Ako tingin ko, mga kababayan, nakatunog sila. Siyempre, may mga marites din. May mga assets din sila na pinagkukuhanan ng mga information. Hindi lang nila ma-confirm. Kaya ang ginawa ni Sara Duterte, mga kababayan, naglabas siya ng istorya para mag-react yung Palasyo Malacanang. I-confirm kung totoo na nakalabas na yung warrant of arrest laban sa kanya para siyempre makagawa sila ng mga aksyon. Pero siyempre, alangan man i-confirm ng Palasyo Malacanang. Di ba? Tulad ng nangyari, mga kababayan, kay Digong, nakatunog sila, kaya lang di nila ma-confirm. Umuwi si Digong. Pag-uwi ni Digong, mga kababayan, ang sabi sa mga lumabas na kwento, may mga plan A, plan B, plan C. Hindi po umobra. Siyempre, mas matindi yung intelligence ng ating gobyerno. Nagpaabong na ng mga members ng PNP sa Davao. Direct flight sana siguro. To Davao, si Digong, mga kababayan, para magtago na tulad ni Pacquiao. Kumbaga pahirapan yung pag-aresto kay Digong at gatungan yung mga tao, mga supporters para mag-aid sa people power. Hindi nangyari po yung plano kasi nakaabang na yung mga pulis doon. Sa Manila pa rin, sa Naiya pa rin, nakaabang na rin doon si General Torre. Alangan man po, incumbent president yung ating Pangulo, pauuna. Di ba po? So dito sa case na to, malamang mayroon na talaga po. Ilang siyempre, hindi man sasabihin po ng Palasyo Malacanang. Kasi unang-una, yung warrant of arrest, secret ng ICC. May nakalagay na secret. Kaya kung kailan papasok yung Interpol at magko-coordinate, mga kababayan, uli kay General Torre, yun ang hindi alam natin. Ang Palasyo Malacanang anya, Mr. Maravillas, may alam. Hindi tayo sigurado kung alam ng Palasyo Malacanang. Pero ang sabi, an official statement ng Palasyo, hindi niya kami nakikipag-coordinate sa ICC. Hindi man talaga. Kasi wala tayong obligasyon sa ICC. Ang obligasyon natin sa Interpol. Di ba po, malinaw? ICC po, wala tayong obligasyon kasi hindi na tayo member. Umalis si Digong eh. Pero yung ICC na nag-coordinate sa Interpol para i-arrest ang remaining suspects dito sa AJK, Crimes Against Humanity, may obligasyon tayo sa Interpol. Yan mismo galing sa bibig ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At that obligation, hindi tayo mag-comply ng ating obligasyon. Kasi makakasira po yon, mga kababayan, sa atin. Bakit? Paano na kung kinailangan natin ang tulong ng Interpol tulad na may kaso na po na final against Atty. Harry Roque, non-bailable, qualified trafficking. Siyempre, tago ng tago si Atty. Harry Roque. So we need the help ng Interpol. Si Harry Roque, papasok ang Interpol pag nailabas na ng husgado dito ang warrant of arrest, mga kababayan, para ibalik dito si Harry Roque. Si Sara, si Bongo, si Bato, and other PNP officials na nasa lista po, nasangkot sa Crimes Against Humanity, kakalad ka rin sila ng Interpol palabas ng bansa. So baliktaran, mga kababayan. Ngayon, linawin natin. Kasi ito yung mga propaganda nila. Ginigipit sila daw ng gobyerno. Wala pong panggigipit. Ang nangyari po, nakakommit sila ng crime. Crimes Against Humanity nga po ang kaso.
the victims of the crimes against humanity nag-file ng kaso sa ICC. So, wala yon sa kontrol, mga kababayan, ng ating gobyerno. And that happens, wala pa, mga kababayan, sa posisyon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. 2017 pa, nagkataon na nalo ang ating Pangulo at ngayon lumalabas yung mga warrant of arrest laban sa kanila. Ang kaso, final ng mga pribadong complainants, the families of the victims, aided by mga NGOs, mga church-based NGOs, saka yung mga Makabayan Black, sila yung tumulong po. Ang Makabayan Black po, hindi man kakampi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya malinaw, wala pong kinalaman. In all these cases, mga kababayan, nag-ugat sa kanilang mga pagkakasala. Kung hindi nila yon ginawa, and pag gumawa ka ng mali po, may consequences. Alangan man wala. Tama po, mga kababayan. Kaya sabi nga natin, wala man. Tama si Enrile po. And in fact, yung mga sinasabi ni Enrile, yun din yung una nating sinabi. Ang lahat ng trouble, mga kababayan, na kinasadlakan ni Sara, ni Digong, mga kakampi nila, ni Bato, ni Bongo, sila man lang po ang may gawa niyan. Kahit nga po yung impeachment. You see? Kaya itong si Sara Duterte, mga kababayan, halimbawa pa man makaligtas siya dito sa tatlong sword of Damocles ang nakaumang sa kanya. Una yung impeachment. Na-impeach na siya ng Congress. Then, halimbawa, sigang kampanya ni Sara, makakuha siya ng support galing doon sa mga senador na halimbawa manalo si Bato, si Bongo, si Amy Marcos halimbawa, at tapos si Camille, makakuha siya ng boto to acquit. Ma-acquit man siya sa Senado, mga kababayan, hindi pa rin siya ligtas kasi may dalawa pa na sword of Damocles. Itong sword of Damocles mula sa ICC kasi kasama siya sa akusado. Tapos itong kaso na sinamo na nga po siya ng prosecutor, yung final ng National Bureau of Investigation. And afterwards, once yan finally na-file ng DOJ sa korte, sa local court, inciting to sedition po yon at saka yung grave threat laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos, mahaharap pa rin siya sa asunto. At ang penalty ng inciting to sedition, mga kababayan, 4 years to 6 years of imprisonment. Meaning, apektado pa rin, mga kababayan, yung kanyang plano na tumakbo sa 2028 presidential elections. So, naintindihan natin, mga kababayan, kung bakit si Sara Duterte do or die na po sa mga kampanya. Kita ninyo kung paano pinagmumura yung mga congressmen ng Maynila. Patapo na po si Sara. Desperation, mga kababayan, ang kanyang ginagawa sa mga kampanya. In all of this, consequences ito sa mga mali niyang ginawa, maling aksyon, and sabi nga natin, arrogance. Inapakalinaw po ang mga taong tulad po ni Sara ng pamilya Duterte na mapagmataas. Sabi sa Bible po, ang mapagmataas binababa, and pride comes before destruction. Kaya lang, sabi nga natin, yung mga advisors niya siguro, baka pinagsasabihan din si Sara, kaya lang di man po makinig. Hindi man siya nakikinig. So, pinababayaan na lang siya, mga kababayan, na dumaldal na lalong nagpapadubog sa kanya. Ang masaklap, mga kababayan, yung kapatid ng ating Pangulong Bongbong Marcos, imbes pagsabihan yung kanyang kaibigan na magkalma, lumaylo, lalo na naging agresibo. Sinamahan pa niya. Di ba? Sinamahan pa niya ni Marcos si Sara para idiin yung kanyang sarili. Pag ganyan po, hindi siya totoong kaibigan. Sa totoo lang, makaduda ang mga ginagawa ni Amy Marcos. Kasi ang totoong kaibigan, dapat may totoong pagmamalasakit. Pag pinagmalasakitan mo ang totoo mong kaibigan,
pagsasabihan mo siya pag mali ang kanyang ginagawa. Ang ginagawa ni Amy Marcos, sinusupport pa niya yung kamalian ni Sara. Tuwang-tuwa naman si Sara. Kaya in-endorse pa, mga kababayan, ni Sara Duterte, si Amy Marcos. Ako tingin ko, malalim din ang laro ni Amy Marcos. Napaniwala sa ang pamilya Duterte. Pero yung iba nagdududa, may mga vloggers po na sinusumpa si Amy Marcos at hindi pa rin naalis sa kanilang isipan yung mangga. Di ba? Pero halimbawa, matalo si Amy sa eleksyon, sa kakadikit mga kababayan kay Sara Duterte at kay Digong, deserve. Tama po, yung investigasyon po ni Amy Marcos sa Senado, hindi man yon sinasabi niya in aid of legislation, hindi man po yon in aid of legislation, in aid of Digong yon, and Sara. Kung ano ang motibo, mga kababayan ni Amy Marcos, bakit siya ganyan? Kasi sa mga investigasyon po, hindi man niya tinutumbok talaga yung Pangulong Bongbong Marcos. Kumbaga, ang gusto niyang pakasuhan sa ombudsman, sa bagay yung immune. Kasi sitting president pa yung ating Pangulo. Pero makalata ka kasi nagrekomenda doon sa kanyang press conference si Amy Marcos na kasuhan ng ombudsman yung mga nagplano na mga officials ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagsiserve ng warrant of arrest. Nasa kanila po, illegal yon, hindi tama. Pero hindi man minimension ng senadora ni Amy si PBBM. Tina-challenge nga po si Amy Marcos ng mga kakampi ni Digong at Sara. Pero tahimik siya doon. Basta ang laging sinasabi ni Amy, may mga nakapalibot na demonyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, galit siya doon sa mga nakapaligid, kumukordon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Masalimuot po ito, mga kababayan. Pero exciting. At you just have to read between the lines para maintindihan natin yung kanilang mga actions. At malamang sa malamang po, mga kababayan, yung ating mga analysis at pananaw dito sa mga aksyon ni Amy, na si Amy Marcos malamang may malalim na malalim na papel na ginagampanan, malamang yun ang totoo. Ano tingin niyo po? So anyway, yun muna ang ating short video ngayong umaga. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.